Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nakahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, nagpakita siya sa 11, samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Napakagandang bahagi ng kasulatan ng Marcos 16:9-15. Dito, makikita natin ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus at ang kanyang utos sa mga alagad na ipangaral ang mabuting balita. Sa mga talatang ito, makikita natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa mga alagad, hindi agad sa marami, kundi sa mga taong malapit sa kanya, sa isang babae na dati alipin ng masamang espiritu at sa mga disipulong natakot at nagduda. Makikita rito ang habag ng Panginoon. Siya'y nagpakita upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ganito rin ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Kahit tayo nagdududa o mawala ng pag-asa, siya'y patuloy na lumalapit na nagpapahayag ng kanyang katotohanan. Sa huli, ibinigay ni Jesus ang utos, "Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao." Ito ang paanyaya sa ating lahat, hindi lamang sa mga apostol noon, kundi sa ating mga mananampalataya ngayon. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa atin, ito ay para sa buong mundo. Kaya tayo rin ay tinatawag na maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ating buhay, salita at gawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong tagumpay sa kamatayan at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat sa paalalang ikaw ay buhay at patuloy na kumikilos sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami nag-aalinlangan o natakot. Palakasin mo ang aming pananampalataya, gaya ng ginawa mo sa iyong mga alagad. Turuan mo kaming maging tapat na tagapagdala ng iyong mabuting balita sa aming pamilya, kaibigan at sa buong mundo. Gamitin mo ang aming mga salita at buhay upang maipahayag ang iyong pagmamahal. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.